So ito yung pera ko ngayon, no. Ito yung sahod ko, sinasahod ko dito sa barko na ito, dito sa domestic or inter-island, no. So, ang gusto ko sa pirang ito ay hindi ko talaga ipasok sa bangko or sa kahit saan. Kung ipasok ko man ito ay hindi ito hayaan ko no na kumbaga para bang mabulok na lamang doon or iipunin na lamang doon na hindi kumikita, no. Ang plano ko nito is invest, no. I-invest ko ang pera, bawat pera na meron sa akin idadagdag ko sa mga puhunan ng negosyo, no. Idadagdag ko sa mga puhunan pang negosyo. So payo ko sa lahat ng mga seaman, no, invest. Huwag kayong gumaya sa mga tao dyan no, na masyadong mayabang, no, na laging nagpo-post sa Facebook, no, na pantungkol dito ganyan. Mayaman sila sa kwento pero ganun pa rin, sakay pa rin ang sakay hanggang tumatanda. Meron pa nga yung iba nagiging ang age limit at hindi na nakasampa o nakabalik sa barko, no. So gusto kong malaman nyo, huwag kayong manatili sa trabaho niyan hanggang sa pagtanda. Humanap kayo ng ibang paraan kung paano kayo makakaalis yan sa trabaho niyan, no. Sa akin kasi ini-invest ko ang bawat halaga na kinikita ko. Pinupunta ko doon sa binubuo kong negosyo, no. Lahat ng pera ko na sinasahod ko, tinitira ko doon kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngayon malakas ka pa, bukas makalawa, hindi mo alam. Magkakasakit ka o anong mga sakit na dadapo sa'yo o mamamatay ka, anong mangyayari sa maiiwan mo? Yung mga anak mo, pamilya mo, asawa mo na umaasa sa sinasahod mo. Maraming mga tao or seaman, no, na sumasahod sa labas, no, na umabot ng 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 300, ganon. Pero yung iba tumatanda na lang hanggang ngayon kahit nasa 60 plus, 70 plus, sumasakay pa rin. Bakit? Anong nangyari doon? Kasi ang ganitong mga tao kasi kumbaga para bang nabigla, no, na makatanggap ng ganitong klaseng pera, ganito kalaking halaga. Kaya palagi nilang ginagastos, kumbaga nagiging 1D millionaire sila. Lahat ng nagugustuhan nila binibili nila, ginagamit nila sa pababae o anumang mga kagamitan, no, na kanilang nagugustuhan, no. So payo ko sa inyo, huwag nyong gawing hanap buhay or para sa pamilya nyo ang sinasahod nyo kasi bukas hindi nyo alam kung ano ang mangyayari. Napakaganda, ang pinakamaganda talaga ito is invest. Huwag mong i-invest yung mga asset, liabilities. Huwag mong i-invest yung mga liabilities na ito ay karamihan na ginagawa ng mga tao ngayon, lalo na sa mga tao baguhan pa sa pagbabarko. Yung kumbaga para bang nabigla, no, na makahawak ng ganitong halaga, ganitong kalaking pera, no, binibili ng motor, sasakyan. So hindi nila iniisip ang kinabukasan kundi ang ngayon, no. So payo ko sa inyo, kung meron man kayong maisip na pang negosyo, gawin nyo po yun sa pang negosyo. Huwag po sa liabilities. Asset po ang gawin nyo. Kung meron kang lupa, bili ka ng mga traktor or anuman. Kung meron kang anuman dyan, mga lupa ay na pagtayuan mo sa tayuan mo yan ng boarding house. Kung meron kang iba pang mga pira, malaki pa yung pira, ibili mo ng subdivision ba yun, kukuha ka ng subdivision at saka pa rentahan mo. At marami pang iba, no, na upang lalago yung sinasahod mo, kahit yung upang lalago yung pira mo, no. Hindi yung katulad ng iba ngayon, di ba? Masyadong mayabang, di ba? Nakahawak ng ganitong pira, nagmamayabang na sa Facebook, sa cellphone, sa Facebook, sa kanilang mga kapitbahay, sa YouTube, kahit saan, no. Huwag kayong gumaya nun, huwag kayong mananatili sa ganyang klaseng o sa ganitong klaseng trabaho kasi unang-una talagang kaaway mo dito, pamilya talaga, homesick. Yung pamilya mo, kakulangan mo ng oras sa pamilya mo. Sila yung maraming mga seaman, no, na nawawasak yung pamilya nila dahil nga sa trabaho ito. Marami. Paano nangyari yun? Alam niyo na kung ano, di ba?
may mga nagloko, ganon, nawasak ang pamilya. Kaya yung oras na yung Google niya sa pamilya niya sana, napunta lahat no, sa baliwala at back to zero. So, huwag niyong hayaan na itong mga bagay na ito ay wawasak sa inyo. I-invest niyo lahat ng mga kinikita niyo. Huwag niyong ipunta sa mga sugal na yan o sabong kasi pagbabaka sakali yan. Hindi niyo alam kung sino ang mananalo dyan. Either mananalo ka or matatalo ka. Ngayon, manalo ka ngayon, bukas talo ka. Pero kung i-invest mo yan ng mga negosyo mo, wala kang talo. Ang talo mo lang yan una sa simula is yung puhunan. Pero pagkatapos na yan, kikita ka na kung maganda yung pwesto mo. Maraming mga tao maraming mga seaman, no? I mean, na gustong huminto, no, sa pagbabarko. Pero, yun nga, iniisip lamang nila yun sa mga panahon talaga no, na walang-wala sila. Sabi nila, yung wala na silang pera, sabi nila, gusto ko mag-invest. Pero pag ando na ang pera, hindi na nila maisip kung paano mag-invest or mag-invest. Kasi, mas gusto nila yung may pera na papasok kaysa mismo no, na magnegosyo ka pa is gagastos ka pa sa puhunan. Ang gusto nila is madalian. Kaya ang mga seaman ay patuloy pa rin na nagiging alipin kung ang mga seaman ay ito ay hindi gagawa ng paraan kung paano makaalis sa mundong ito. Makaalis sa mundo ng pagiging alipin sa barko. Ito yung problema ng mga seafarer. No? Marami din namang mga seaman no, na sumakay lang ng sandali, ginagamit lang yung pera or ano man no, na pampuhunan. Pagkatapos no, natapos ang kanila yung mga project nila, huminto na kasi mas masarap makasama yung pamilya kaysa mismo na mananatili ka malayo sa pamilya. Lagi niyong tatandaan, ang buhay natin dito sa mundong ito ay napakaikli lamang at hindi tayo magtatagal. Tapos i-google mo yung panahon mo sa pagtatrabaho, malayo sa pamilya mo. Maraming mga seaman na hindi na nakauwi ng buhay, hindi na nakakasama kanilang pamilya, at meron din namang iba pinalad. Meron din naman iba no, na inaabot talaga ng retire. Pero iniwanan ng mga pamilya, yung mga anak nila, professional na, lumabas na sa ibang bansa, tapos sila na lang dalawa yung mag-asawa sa kanila, tapos una namatay yung isa, lahat ng pagsisisi. Dahil magsisisi minsan ng seaman dahil nga sa ikli lang ng panahon niyang nakasama yung pamilya niya. Masarap i-google yung buong panahon mo kasama ang pamilya mo, asawa mo, anak mo, magulang mo, or sino pa man yan. Kaya itong payo ko sa inyo, huwag niyong itatapon ng basta-basta yung mga pira niyo sa pagbili sa mga bagay na wala talagang kabuluhan. Yung iba bumibili ng mga mamahaling cellphone, gadget, motor, wala naman talagang pakinabang yan. Kung ang isang bagay na binibili mo na hindi naman talaga nakakatulong sa'yo, kundi ginagamit mo lang ito para lang pag mayabang mo na ganito ka, lagi mong tatandaan, mahirap kitain ang pera sa barko. Binubuhisan mo ito ng buhay. Oh. Malaki yung kinikita mo. Maraming mga seaman na pag uwi, maraming pera, ilang buwan lang ubos na yung pera, nagmamakaawa na naman doon sa mga agency nila no, na ma-line up kasi wala na nga, may mga pamilya din sila no, na laging daing na ganito, ganito, may pinapaaral. So investment ang isang option talaga. Kung sakali man na may investment ka na, itong pagiging seaman, ito ay optional na lamang, nagiging sideline mo na lamang. Gusto mo sumakay, sige sasakay ka. Pag hindi mo na sumakay, ayaw ko muna kasi may kinikita naman ako. Ganyan ang wais ng mga seaman. Hindi yung mga seaman no, ng panay gastos, panay mayabang. No? Lagi niyong tatandaan, maikli lang ang buhay natin dito sa mundong ito. Piliin niyo kung ano yung masaya. Masaya ang magiging makasama mo yung pamilya mo. Lagi tayong magdasal sa ating Panginoon dahil itong mga bagay na ito ay ating natatanggap. No? Ipasalamat natin ito at lagi nating pipiliin masaya na makasama ang pamilya natin sa maikling buhay na ito. Pagdating ng araw, hindi natin pagsisihan na mawala man tayo o sino man. At least, magkasakit ka, at least, andyan yung pamilya mo. At least, bago man tayo mawala,
napakinabangan natin yung buhay natin na makasama ang ating pamilya. Maraming mga tao na hindi pinalad sa mga ganito. Maraming mga tao na nagsisisi kung bakit hindi pa sila huminto agad noong sila ay may pera pa. Kung kailan sila huminto na o nakapag-isip nito, kung kailan huli na. So, ngayon, 2 tao lamang. Kailan ka mag-iisip, mag-invest? Yung kailan huli na? Or yung ngayon pa na malakas ka pa? Ngayong malakas ka pa, mag-invest ka talaga. Bili ka ng mga lupain or magtayo ka ng mga negosyo. Huwag mong basta-basta gagamitin yung pera mo o ginagastos mo yung pera mo dahil sa pambabae, dahil nga sa katakawan ng iyong laman. Ibigay mo yan sa pamilya mo, i-invest mo yan. Darating yung araw, talago yung pera mo, kikita ka, at doon mo maiisip, gusto kong makasama yung pamilya ko. So gusto mo na mapakasama yung pamilya mo kung mayroon ka ng negosyo kaysa sa mga tao panay plano lamang at walang ginagawa. No? So hanggang dito na lang. No? Maraming salamat.